His presence as we sing His praise. There is power here for a miracle. Set the captive free, make the broken whole. Come on, say it. God is awesome. He's so awesome. God is awesome in this place. Hallelujah. We're going to give Him praise. Let's go, come on. Here in this house of the great King, yes, we worship the Lord. We come together now to worship Him. Yes, Jesus. This house is built on Christ the rock, cannot be shaken. Yes, no way. Cannot be shaken. God is awesome. God is awesome in this place. We need it, Lord. Who sends His presence as we sing His praise. There is power here for a miracle. Set the captive free, make the broken whole. God is awesome. He's so awesome. God is awesome. God is awesome. He's so awesome. God is awesome. He's so awesome. God is awesome in this place. Yes, we will declare, church, all of you listening right now. Yes, God is so awesome in this place. Hallelujah. Where I belong, I'm a living stone. In this house I will grow. Yeah, we'll sing the Lord. I found where I belong, I'm a living stone. In this house I will grow. Go sing it out. And I found where I belong, I'm a living stone. In this house I will grow. Once again. And I found where I belong, I'm a living stone. In this house I will grow. Yes, there is power in the name of Jesus. There is power here for a miracle. Set the captive free, make the broken whole. God is awesome. Come on, sing it to the Lord. He's so awesome. God is awesome. God is awesome. He's so awesome. God is awesome. God is awesome. He's so awesome. God is awesome. God is awesome. Yeah, He's so awesome. He's so awesome. God is awesome. God is awesome. He's so awesome. He's so awesome. Yes, oh Lord. God is awesome. He's so awesome. God is awesome in this place. Yes, oh Lord. We believe that you're awesome, God. Hallelujah. Tayo po yung magsisimula sa ating gawain sa oras na to. Hallelujah. Amen. Pwede ko po bang imbitahan ng lahat na tayo tumuyo sa oras na to at
Misa pa, palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Come on, let's give Him praise. Hallelujah. Yes, Lord. Thank you, Jesus. We glorify your name, Lord. We praise you. And we greet you, Lord God. A great morning, Lord God, in this morning, Lord God. Hallelujah, hallelujah. Before we start, misa pa patuloy tayo na magbasa ng kanyang salita. Sabi po dito in Psalms chapter 91, and we will read the whole verse. Sabi dito, He who dwells in the shelter of the Most High will abide in the shadow of the Almighty. I will say to the Lord, my refuge and my fortress, my God in whom I trust. For He will deliver you from the snare of the fowler and from the deadly pestilence. He will cover you with His pinions, and under His wings you will find refuge. His faithfulness is a shield and buckler. You will not fear the terror of the night, nor the arrow that flies by day, nor the pestilence that stalks in darkness, nor the destruction that wastes at noonday. 1,000 may fall at your side, 10,000 at your right hand, but it will not come near you. You will only look with your eyes and see the recompense of the wicked. Because you have made the Lord your dwelling place, the Most High, who is my refuge. No evil shall be allowed to befall you, no plague come near your tent. For He will command His angels concerning you to guard you in all your ways. On their hands they will bear you up, lest you strike your foot against a stone. You will tread on the lion and the adder, the young lion and the serpent you will trample underfoot. Because he holds fast to me in love, I will deliver him. I will protect him, because he knows my name. When he calls to me, I will answer him. I will be with him in trouble. I will rescue him and honor him. With long life, I will satisfy him and show him my salvation. Amen, mga kapatid, sa oras pong ito, tunay po na ang ating pong Panginoon ang siyang kalakasan lamang po natin, ang ating Lord ang siyang magbibigay lamang po sa atin ng kapahingahan na hinahanap po natin, no po, the rest that we need. At the same time, sabi nga po sa kanyang salita na siya po ang ating sandigan, siya yung magbibigay po sa atin ng gabay, ng kalakasan, ng security sa lahat ng bagay. Amen? That's why hindi tayo mangangamba, hindi tayo matatakot, hindi tayo mag-aalinlangan na sumunod sa Kanya sapagkat alam natin na ang Diyos ay kasama natin. Amen ba? Amen? God is good. And all the time. God is good. And all the time. Yes, come on, let us express our praise, our love to Him right now in the name of Jesus. We believe, Lord, that You are good. Hallelujah! Come on! Come on, let's give Him praise. Let's worship the Lord with all your heart. Let's worship Him in spirit and truth. Hallelujah! Yeah! Oh, 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 oh. Yes, oh, Lord. Oh, 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 oh. Come on, sing. Lord, You are good. Sing. Lord, You are good and Your mercy endureth forever. Lord, You are good. We say. Lord, You are good. Hallelujah. Your mercy endureth forever. Oh, people from every nation, people from every nation, tongue, from generation to generation, we were. Come on, let's worship Him. Hallelujah. 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 We worship You for who You are. You are good. Hallelujah. You are so good, Lord. We believe, Lord. We'll say, Lord, You are good and Your mercy endureth forever. we declare, Lord, You are good. Say, Lord, You are good and Your mercy endureth forever. yes, people from every nation, people from every nation and tongue, from generation to generation, we worship. Yes, we sing hallelujah. Hallelujah, hallelujah. We worship You for who You are. Come on, worship the
mercy endureth forever. Come on, lift your voice to Him. Lift your praise to God. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Oh, we believe, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy Hallelujah. endureth forever. Yes, Lord, you are good. Say, Lord, you are good. and your mercy endureth forever. People from every nation, people from every nation and tongue, from generation to generation, we worship. Come on, let's praise Him. Hallelujah, hallelujah. We worship you. Come on, worship the Lord. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are, for who you are, for who you are. You are good. Yes, Lord. We believe that you are good all the time. Jesus Christ. Oh, good Lord. Oh, thank you, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Thanks so much for your goodness, Lord God. Hallelujah. Amen. Mga kapatid, sa oras ito, Lord, let's continue to meditate in the presence of the Lord. Patuloy natin na sa oras na ito ng ating pagparito sa kanyang tahanan, ng ating pagsamba sa oras na ito. Hayaan mo na buong puso ka na lumapit sa Lord, buong puso mo na ibigay sa Lord ang papuri, pagsamba na nararapat para sa Kanya, ang pasasalamat. Because God is always on our side. Patuloy na ang Diyos ang siya nagbibigay sa atin ng kalakasan, nagbibigay sa atin ng kapahingahan. He gave us security in our life. Hallelujah. Yes, Lord. We believe in your name, Jesus. Come on, worship Him in spirit and in truth. Hallelujah. Come on, worship the Lord. I will bless the Lord forever. Just come on, lift your voice to Him. And I will trust Him at all times. Yes, oh Lord. And He has delivered me from Hallelujah. all fear. Come on, leave your worship to God with all your heart. He has set my feet upon a rock. For you made me glad, Lord. Hallelujah. I have not been moved. Yes, Lord. And I say all the Lord, you are my shield, my strength, Come on, declare church with all your heart. Sing. my Yes, oh Lord. deliverer, my shelter, strong tower, my very present help in time of need. Oh Lord. Continue to worship Him. Yes. Don't be distracted on the other things. Just focus on the Lord right now. Hallelujah. There's none
Jesus, and you have made me glad. And I say of the Lord, you are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help. You are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help in time of need. Yes, Lord, you're my very present help. You are my strength, my shelter, my refuge, Jesus. Oh, you will make me glad. And you have made me glad. Thank you, Lord. And I sing, oh, come on, church, lift your voice and sing. You are my shield, Yes, Lord. my strength, Thank you, Jesus. my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present. We sing, you are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help. You are my shield, my strength, my portion, deliverer, my strong tower, my very present help in time of need. My very present help in time of need. Yes, you Lord, my very present help in time of need. Yes, Lord, you're my strength, you're my shelter, Lord. You're my refuge and strength, Jesus. Hallelujah. Oh, we believe in you, God. We believe in your Father, Lord. Hallelujah. Continue to give him praise, worship the Lord. Hallelujah. Oh, 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 Jesus. Oh, Holy Spirit, we welcome you in this place. Our Father
everlasting, the all created one, God Almighty. Through your Holy Spirit, conceiving Christ the Son, Jesus our Savior. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. We believe in your love, we believe in your power, Jesus. Oh, sing our judge. Our judge and our defender, suffered and crucified. Forgiveness is in you. He that into darkness, you rose in glorious light, forever seated high. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. I believe in you. Yes, we sing, I believe in you, Lord. Oh, we believe in you, Jesus. That Jesus Christ is Lord. I believe in you, Lord. Yes, I believe in you. Yes, I believe in you, Jesus. Again, I believe that Jesus Christ is Lord. Hallelujah. I believe in life eternal, I believe in the virgin birth, I believe in the saints' communion, and in your holy church. I believe in the resurrection, when we will rise again, for I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit,
Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Yes, Jesus. Salamat, Panginoon, sapagkat, Lord, it is truly, Father God, that your Spirit, Lord God, and your Son, Lord God, is here in our midst right now, Lord God. We believe in your name, Lord God. We believe in your power, Lord God. That's why right now, Lord God, as we are here in your temple, Lord God, let your Spirit be with us. Let your presence and your anointing, Lord God, touch every one of us. And Lord, move in this place, Lord God. Touch every heart right now, Lord God. And Lord, whatever your revelation, Lord God, in every one of us, Lord God, right now, Lord, speak to us, Lord God. Your servant is listening, Lord God. We thank you, Lord God. We offer you this praise, this worship, Lord God, and this thanksgiving, and all the adoration. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. To God be all the glory. Let's give the highest praise to Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Salamat po sa Panginoon sa kanyang goodness sa ating buhay. Hallelujah. Siguro po ay bigyan natin muli ng malakas sa palakpak ang Diyos. Amen. Praise God. So, napakabuti po ng ating Panginoon po ay minsan pa tayo ay again narito po sa kanyang lugar, sa kanyang panambahan para po natin i-celebrate ang kanyang goodness sa ating buhay. Alam niyo po, talagang nakakamangha ang kabutihan ng Panginoon sa ating buhay. Praise the Lord. Okay, so again, I welcome po sa ating mga ibang kapatid na narito ngayon na nakiisa sa ating panambahan ngayon pong tanghali pong ito. Okay, so again, ang papuri, ang pagsasalamat at ang paglulahati ay sa Panginoon lamang po, no? So last week po ay atin pong napag-usapan regarding po doon sa about our Lord Jesus Christ. Nasabi ka doon that only Jesus is the only hope of our lives. Amen? Si Jesus lang po yung tunay nating pag-asa, di po, sa buhay po natin. Sinasabi nga na kung sinasabi ng Bible na kung ikaw, ang isang tao ay wala pang relasyon sa Panginoon, wala siya pang pagkilala kay Kristo, sabi nga ay useless ang buhay niya. Ano po? Okay? Pero salamat sa Lord dahil mayroon po tayong Jesus na nagbigay ng kanyang buhay doon sa krus para po tayo ay patawarin, linisin sa ating mga pagkakasala. So sa umaga pong ito, or sa araw pong ito, ay atin naman pong pag-usapan kung paano ho ang Diyos ay pumili, kung paano siya tumawag na kanyang gagamitin sa kanyang ubasan. So dito po makikita ho natin sa buhay ng kanyang, isa sa kanyang mga disciples, na kung paano niya pinili ang taong ito. Na kung titingnan po natin, ang kanyang background ay talagang hindi po, masasabi natin hindi siya katanggap-tanggap. Pero may tunay na layunin ng Panginoon sa buhay niya kung saan ay isa siya sa mga pinili ng ating Panginoon Jesus. Okay, so tunghayan po natin ang pag-aaral po ito at again dito po tayo sa aklat po ng Mateo. Po. Pwede ba tayong tumayo lahat habang ating babasahin ang ating pag-aralan? Doon po in Matthew chapter 9, simula po sa verse 9 din. Sabi ron, as Jesus went on from there, he saw a man named Matthew sitting at the tax collector's booth. Follow me, he told him, and Matthew got up and followed him.
While Jesus was having dinner at Matthew's house, many tax collectors and sinners came and ate with him and his disciples. When the Pharisees saw this, they asked his disciples, "Why does your teacher eat with tax collectors and sinners?" On hearing this, Jesus said, "It is not the healthy who need a doctor, but the sick. But go and learn what this means. I desire mercy, not sacrifice, for I have not come to call the righteous, but sinners." Praise God for His Word. Tayo po'y manalangin. Hallelujah, dakilang Diyos, aming amang makapangyarihan sa lahat. Sa oras pong ito, patuloy po naming pinagkakatiwala sa kamay mo, Panginoon, ang iyong salita na aming pong pag-aralan. Dalangin po namin ang iyong patuloy na pangunguna sa amin. Inihiling po namin, Ama, ang gabay at karunungan ng banal na Espiritu Santo. Tunay na ang Panginoon Jesus lamang ang makita namin sa aming kalagitnaan sa mga oras pong ito. Salamat po, Ama. Ikaw ang siyang mataas, maluwalhati, habang pinag-aaralan po namin ang iyong buhay na salita. Sa iyo po muli ang papuri, pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Ito aming dalangin. Tayo magsabi ng Amen. Praise the Lord. Sige po. Makaupo na po tayo. So dito po sa ating tatalakayin ngayon pong oras pong ito ay isa po, sabi ko kanina, isa sa mga alagad ng ating Panginoon Jesus na kanyang pinili or kanya pong tinawag. Ano po? Alin niyo po kung ating pag-aralang maigi ay ang qualifications po ng mga disciples ng ating Panginoon Jesus ay mga karaniwan lamang pong tao. Amen? Katulad po nila Simon Pedro, sila Andrew, sila po ay mga hamak lamang na mga mangingisda. Ano po? Yung magkapatid na si John at saka si James. Now, hindi po tinitingnan ng Diyos yung ating kakayanan. Ano po? O naman background po natin. Ang hiniling po lang dito ng Panginoon kung tayo ba ay mapagkakatiwalaan. Ano po? Yung talagang willing tayo na mag-sacrifice, willing tayo na mayroong tinatawag po tayong commitment. Ano po? Doon po sa ating bibitawang pangako sa Panginoon. Okay? Yun lang po ang hiniling ng Diyos sa atin. Ano po? So, dito po, as we study this topic, ano po, ay makikita po natin kung paano po tumawag o paano po tawagin ng Diyos ang kanyang gagamitin para ipahayag ang kanyang mensahe sa mga tao. Okay? So, dito po sa ating title, sabi doon, ay many are called, but few are chosen. Okay? Very, sabi nating biblical, ano po? Kasi sinasabi doon sa Matthew 22:14. Wala po niyo yan, ano? Sabi ron ay, many are called, but few are chosen. So, marami po, sabi ron, maraming tinawag, okay? Pero, kukunti lamang ang tunay na pinili. Okay? Ito po ang kahulugan nun. Ibig sabihin, ang Diyos ay marami mo siyang pinipili. Ano po? Marami siyang tinatawag. Pero, pagdating po doon sa tinatawag po nating specific na gawain na gusto niyang ipagkatiwala sa atin, ay hindi po lahat doon sa kanyang mga tinawag. Amen? Kaya po may specific task na ibibigay po ang Diyos sa bawat isa sa atin. Now dito sa ating introduction, tingnan po natin ang sinasabi po ng Diyos regarding sa kanyang chosen one, sa kanyang pinili. So, marahil ito po ay referring to the Israelite people. Ano po? Sa time ni Moses, in Deuteronomy chapter 7, verse 6, sabi doon, "For you are a people holy to the Lord your God." Sabi po na, no?
The Lord your God has chosen you out of all the peoples on the face of the earth to be His people, His treasured possession. Isipin niyo po, grabe ang ipinakita ng Panginoon dito po sa kanyang bayan. Nasabi nga na kahit matitigas ang ulo ng mga taong ito, still, kinilala pa rin ng Panginoon na kanyang piniling bayan. Walang iba ang bansang Israel. Okay? In the time of Moses. Ano po? So, kung tatanungin niyo po, tayo ba'y bahagi nun? Yes, of course. I believe na tayo po'y bahagi ng bayan ng Diyos. Kasi sabi na ang sino man na mayroon ng ugnayan kay Kristo, anumang pagpapala, sabi ng Biblia, na mayroon si Abraham, mayroon din po tayo. Dahil sa ating pakikipag-ugnayan kay Kristo as our Lord and Savior. Ano po? Okay? So yun po ang kagandahan po dito. Now, as we proceed, sabi doon, now, speaking of the chosen one, who are those people considered as chosen by God? Sino daw nga ba talaga ang pwedeng sabihin natin na pinili ng Diyos? Kung napakaraming tinawag ng Panginoon, pero sino talaga ang tunay na pinili? Ano pa? So meron po tayong tatlong bagay na makikita natin dito. Ano pa? Okay? Again, before tayo mag-proceed doon, balikan po natin yung ating teksto kanina. Sabi ron, minsan si Jesus ay sa kanyang paglalakad, ay nakita niya si Mateo doon sa lugar ng kanyang pinagtatrabahuan. Ano po? In the tax collector's booth. Ano po? Doon siya. So, marahil sa time natin ngayon ay si Mateo ay ang trabaho niya ay nasa BIR. Ano po? Tama ba 'yon? Okay? Tagapag-kolekta ng buwis. So, kung isipin natin, maliwanag na si Mateo ay may pera. Tama? Siyempre, siyang kumukolekta sa mga tao no? Pwede niyang gawin na i-overprice ang paghingi ng mga buwis sa mga tao. Ano po? Ganun po ang trabaho ni Mateo. Or, mayroon po siyang isang another name which is called Levi or Levi. Ano po? Si Mateo. So, sabi nga doon, one time ay nakita siya ng Panginoon Jesus. At wala pong pagdududang tinawag niya si Mateo na sabi doon, halika, sumunod ka sa akin. So kung makita po natin, kung ating pong babasahin maigi, ay wala pong pag-alinlangan na sumunod si Mateo sa Panginoon. Amen? Okay? Hindi na siya nakipag-contest sa salon na sinabi niya, Lord, teka muna. Tatapusin ko muna yung trabaho ko dito sa pangongolekta bago ako susunod sa iyo. Pero ura mismo, nang sabihin ng Panginoon, halika, sumunod ka, wala na pong ibang sinabi si Mateo kundi ang sumunod kay Jesus. Amen? Ang ganda po, no? Ganda ng ginawa niya, no? Now, sabi nga natin dito, sino nga ba talaga ang mga pinili ng Diyos? Sino nga ba talaga ang magpapatunay na talagang sila ay pinili? Pakitingnan nga sarili mo, isa ka ba sa pinili ng Diyos? Kayo nandyan. No? Do you think isa kayo sa pinili ng Panginoon? Yes, of course. Ano po? Kasi nga, sa dami na tinawag ng Lord, sa napakaraming nagsasabing, Kristiyano po kami, mananampalataya po kami, pero ang tanong, are they still naglilingkod sa Lord? Okay? So, ang masasabi ko lang po dito mga kapatid, yung talagang nagbibigay po ng time,
ng oras sa Panginoon, yun po ang masasabi kong sila ho ang tunay na pinili ng Diyos. Amen? Okay. So, dako po tayo dito sa ating first point. Ano po? Na sabi doon, considered as the chosen of God. Ano po? Ang pinili talaga ng Diyos. Ano po? Una, sabi doon, those who have full commitment. Okay? Bakit kaya merong full commitment? Again, balikan natin si Mateo. Ang nakita ko po dito kay Mateo ay mayroon tayong intermission. Okay. Si Mateo, siya po ay fully work talaga as tax collectors. Ano pa? Full-time siya doon. Okay? Ang trabaho niya. Now, nung sabihin ng Panginoon Jesus, nasabi niya, Mateo, may pagagawa ko sa iyo ngayon. Iwanan mo ang iyong trabaho at sumunod ka sa akin. Mga kapatid, nakita ko lang po dito na si Mateo, despite na full-time siya as tax collector, pero una pa lang, nakita ko po dito na yung kanyang commitment sa Panginoon. Amen? Okay? Bakit kaya? Magtatanong kayo, Pastor, how come mayroon na siyang commitment? Eh, kaano pa lang niya no? Baga ay first day pa lang niya sa trabaho niya, no? As disciples of our Lord Jesus Christ. Ano pa? Pero ito, yun agad, mga kapatid, ang nakita po na talagang yung kanyang pag-decide na he will follow Jesus, may commitment agad, no? Na ang pangako niya, susunod siya kay Jesus. Amen? So, tingnan po natin, anong kahulugan po ng commitment? Palagi mo natin naririnig ito about commitment. The word commitment. Sabi doon, something which engages one to do something. Ikaw ay nakapag-promise na gagawin mo isang bagay na yon. Hindi mo lang sinabi, okay, gagawin ko yon. Pero you have commitment to that person, gagawin mo yan. Ano ba mangyari? Ano pa? Ano pa? A continuing obligation. So mga kapatid, sometimes ay sa paglilingkod po natin sa Panginoon, ay masasabi po natin, sabi ng iba hindi obligasyon ang maglingkod sa Lord. It is a privilege. Tama po yan. Ano pa? Pero para sa akin, bahagi po, na obligasyon po natin na maglingkod sa Lord. Hello? Okay? Andun po yung ating privilege na maglingkod sa Lord dahil po, isa po tayo sa tinawag ng Panginoon. Pero, speaking of obligation, anuman po mga obligasyon po natin sa buhay natin, sa tahanan natin, sa pamilya po natin, still, priority pa rin po natin ang Diyos. Amen? Dahil nga, sabi ko nga, tayo isa po sa mga pinili ng Panginoon. Okay? So, again, ang nakita po nga dito, na masasabi po natin that ang sinuman na considered as chosen by God, mayroon po siyang full commitment. Amen? Hello? So ano pa? Sabi na, ang commitment, a promise or a pledge that you will do no matter things happen. Okay? Balikan po natin. Ano ba ang magandang example nito? Sa mag-asawa po, mga kapatid, no? Sa our members here, or karamihan sa inyo, mga dalaga at binata. Ano po? Now, pag-aasawa, ang pag-uusapan, mga kapatid, dito po makikita ang iyong commitment sa asawa mo. Okay? Alam niyo po, kahit anong bigat, anumang problema na dumating sa inyong mag-asawa, kapag kayo po ay nakipag-commit sa isa't isa, paninindigan niyo po na kayo'y mag-asawa. Amen? Hello? Di ba, Kuya Eric? Okay? So, alam niyo po, ang commitment is something na hindi mo sasabihin ngayon na bukas babawiin mo.
Nagkaintindihan po tayo? Ganun po ang naisin ng Panginoon sa atin, no? Once you decide to commit to the Lord, that sasabihin mo, Panginoon, I will serve you. Gagawin po natin yon. Anuman struggle na pwede ho nating ma-encounter sa buhay po natin. Anumang problema ang mayroon, no? Still, magpapatuloy po tayo sa paglilingkod sa Lord. That's a commitment. Amen? Sabi nga, kung nag-commit ka sa isang bagay, ano po? Commit ka sa trabaho mo. Nasasabihin mo sa boss mo, okay sir, pagigyan ko ang trabaho ko, I will commit sa work na ito na pinagkatiwala niyo sa akin, gagawin ko lahat. Ano po? Mapaigi lamang, mapaganda lamang ang aking performance. Now, the same way, mga kapatid, sa ating spiritual na kalalagayan po. Once you commit yourself before God, panghahawakan mo dapat yan. Amen? Ano mang mangyari? Okay? Lord, wow, ang bigat na nangyari sa akin. Parang ayaw ko na magpatuloy sa paglilingkod. Pero Lord, nakapag-commit ako sa inyo eh. Magpapatuloy ako. Kasi commitment ko yan sa iyo eh. Amen? Di po ba, pansin natin, balikan natin, before we proceed sa ating second point po natin. Again, ano po? Our Lord Jesus Christ, habang siya po ay nilalatigo pa lang, hindi pa siya, wala pa siya sa time na siya ipapako na sa krus. Okay? Doon pa lang po, ano? Nagrabe yung dinanas niyang hirap. Sabi nga, yung itsura niya, nung siya, yung talagang binubugbog siya, no? Nilalati ko siya. Yung mukha niya, hindi na siya makilala. Nagkakaluray, nagluray-luray na ang kanyang buong katawan. Ano po? Hindi na ma-recognize na talagang ito ba ay tao pa rin or ano man. Dahil po sa grabeng tinamo niyang sugat. Ano po? Now, sa time na yon, sinabi niya, Father, I commit to you, I commit myself, hindi lang sa iyo, Father, kundi sa mga taong nakikita ko na kailangan nila ng kapatawaran sa kanilang kasalanan. Mga kapatid, yun po yung magandang commitment ng ginawa po ng ating Panginoon Jesus. Okay? Bagamat nakita niya na kanyang haharapin ay kamatayan. Di po ba, nung siya nagpe-pray, mabas tayo ng konti, ano po, sa ating text. Ano po? Di ba, nung siya nagpe-pray sa Garden of Gethsemane, di po ba? Sabi nga doon, yung pawis na tumulo sa kanyang, mula sa kanyang katawan, ay parang dugo. Di po? Dahil nga po yun sa hinagpis, ano po, sa bigat na kanyang dala-dala. Dahil harapin niya ang kamatayan. Pero, dahil nag-commit siya sa Father, nasabi niya, Father, I commit myself. Itinatalaga ko aking buhay ngayon sa krus para lamang sa mga taong itong mga makasalanan. Sabi nga, pwede niyang tawagan ang mga anghel para iligtas siya eh. Para hindi matuloy ang crucifixion, no? Pwede siyang isalba ng mga angels, ano pa? Pero ginawa po niya dahil He is committed to every one of us. Amen? That's a commitment, mga kapatid. Ano po? Okay? So, napakalaga po, ano? Na anuman po yung ating mga ipinangako, ano po? Hindi lang po sa loob ng church, ano po? Okay? Maging, sabi nga natin, sa trabaho natin, sa pag-aaral po natin, sa trabaho, ano po? Napaka ano po yan, no? Once na nag-commit ka, kailangan gawin mo yung nararapat. Amen? That's a commitment po. Okay? So, dako po tayo. Number 2, that
as someone can be called or considered as chosen. Sabi doon, those who are obedient to Christ. Una pong naisulat doon ay obedience. Ginawa ka pong obedient, parang an action word. Ano po? Okay. In verse 9, ano po? Balikan natin. Sabi doon, I saw a man named 9b, ano po? Matthew sitting at the tax collectors. Sabi ng Lord, follow me. He told him, Matthew got up and followed him. Automatic po, ano? Naroon agad yung kanyang pagsunod. Ano pa? Okay? Sa Panginoon. Andun po yung kanyang obedience kay Jesus. Okay? Hindi na po na siya argue sa Lord. Ano po? Automatic. Andun po yung pagsunod niya sa Panginoon. Okay? Sabi ko kanina, sabi ka ng Biblia, na ang trabaho niya ay napakaganda. Isipin nyo, araw-araw ang hawak niya ay pera. I believe na nag-enjoy siya sa kanyang trabaho yun. Di po ba? Pero, dumating ang pagkakataon na sinabi ng Panginoon, teka muna, ihinto mo muna yung pagbibilang mo ng pera dito. Meron ako ipabibilang sa'yo, mga kaluluwa, nakikilala sa akin. Isipin nyo, parang hirap, di po ba? Parang biglaan eh. Wala man lang, sabi nating transition na dahan-dahan, di po ba? Biglaan eh, ano agad eh, no? Pero nakita ho natin yung kanyang pagsunod kay Kristo. Amen? Kaya lang po mga kapatid, mga anak, wala po tayong sinasabi o wala po tayong lugi. Ano po? Kapag sumunod ka lamang sa Panginoon. Hello? Ito po ang pwede ko pong mabigat na sabihin sa inyo. Kapag tayo po, nandun po yung ating willingness na sumunod sa Panginoon, I tell you, mapapaganda po ang buhay po natin. Ang ibig ko sabihin dito mga kapatid, na magiging maayos ang takbo ng buhay mo. Marami po nga nagsasabi dyan, okay, pag naging Kristiyano ka na, isa ka ng born again, magkakaroon ka ng maraming pera. Wow. Pero ang sinasabi ko po dito mga kapatid, na once you try to follow Jesus, aayusin po ng Panginoon ang buhay po natin. Hindi lang po buhay nyo, pati buhay ko po. Amen? Kasi nga po, kaya po sinasabi po ito sa inyo, dahil may experience ko po. Ano po? Nung time na nagsabi ako, Panginoon, susunod po ako sa inyo. At dumating din ang pagkakataon na medyo lumihis ako sa Panginoon. Yung time na ako po ay hindi naging tapat sa Kanya, marami pong bagay, marami pong pangyayari na talaga masasabi kong ang bigat ng buhay ko. Daming problema eh. Ano po? Pero, yung time na nagsabi ako, Lord, again, narito po ang buhay ko. No? I'm much willing to follow you. Magiging tapat na ako sa inyo. Magiging masunuri na sa iyong mga salita. Okay? So mga kapatid, ang pinag-usap po natin dito about ang pagpili ng Panginoon. Hindi ko sinasabing, kung wala ka nito, hindi ka pinili ng Diyos. Ano po? Well, ang Lord na nakakaalam po doon. Okay? Pero, regarding as I study His Word, na binibigyan lang po dito ng Lord sa kanyang salita na, sabi doon lamang sa mayroong commitment, mayroong pagsunod kay Kristo, ang tunay na tinawag ng ating Panginoon Jesus. Kasi nga, biblically, sabi nga ng Panginoon,
Many are called, but few are chosen. Amen? Dako po tayo sa ating pong last point po natin. Pangatlo po ay sabi doon, those who are willing to sacrifice. Madalas po nating marinig po ito, yung willing to sacrifice. Lord, ano bang klaseng sakripisyo ang gagawin po namin? Well, tingnan po natin dito sa ating binasa, baka may sabihin nyo, Pastor, mukhang nalihis yata kayo. In 13, sabi niya, but go and learn what this means. I desire mercy, not sacrifice. Sabi niya po ba na Panginoon? Ang gusto ko pong sabihin dito mga kapatid, ang sakripisyo, ito yung mayroon kang pupuntahan na maganda or mayroon kang sabi natin kapag appointment ka ron at natapat ng Sunday na dapat mag-church ka, pero nag-commit ka doon, sasabihin mo, tika muna, hindi mo na ako mag-church. Lord, pwede bang, ano muna, galit-galit muna tayo, Lord. Di po ba, minsan, ganun po tayo. Tika muna, Lord, alam ko, naintindihan ako ng Diyos Di ba? Ganun po tayo minsan Well, of course, naintindihan po ng Panginoon yan. Pero ang gusto ko lang po sabihin dito, mga kapatid, na speaking of sacrifice para sa Kanya, yun talagang, yung masasaktan ka no? Okay? Na, maganda yung pupuntahan mo, yung lakad mong yun. Okay? Marahil may malaking blessing ka matatanggap doon. Pero pinaliban mo yun, hindi mo tinuloy dahil nais mong makapagsamba, gusto mong mag-church sa araw ng linggo, gagawin mo yan. Kapatid, yan sinasabi ko pong sacrifice para sa Panginoon. Amen? Yun po yung hinahanap ng Panginoon sa atin. No? Okay? Kaya nga, sabi nga ang sino man na gustong sumunod sa akin, darana siya ng sakripisyong dinanas ko. Ganun po ang buhay ng Kristiyano, mga kapatid. Ano po? Okay? Kasi, dati po, sabi sa atin, pag Kristiyano ka na, wala ka ng problema. Paisi-isi ka na lang. Hindi po ganun. No? Hindi yun ang katotohanan. Once you decided to follow Jesus, you will encounter any or many difficulties in life. Pero, sa kabila nun, makikita mo yung pagpapala ng Diyos sa iyo. Speaking of pagpapala, mga kapatid, yung mayroon kang katiwasayan, mayroon kang kaligayahan na nadarama sa araw na yon. Kasi kapiling mo ang Panginoon. Kasama mo si Jesus. Kapatid, yun po yung sinasabi natin. Ano po? Na once you sacrifice yourself para kay Lord, para sa kanyang kapurihan, kapatid, may kapalit na maganda na ibibigay ang Diyos para sa atin. Amen? Okay? So, kapatid, yung tatlo pong ito, no? Ito lang po hinihiling ng Diyos sa atin. Ano po? So, ito rin po nakita ko dito po sa buhay ni Mateo. Okay? Una, nagkaroon po siya ng tunay na pagtatalaga ng kanyang sarili sa Panginoon. Okay? Andun po yung kanyang 100% na pag-commit sa Lord. At ikalawa, andun po yung kanyang tunay na pagsunod sa Panginoon. And lastly, ang sinasabi nga natin dito, are we willing to sacrifice ourselves para kay Jesus? Amen? So mga kapatid, ang tatlong bagay pong ito pong nakita ko na we can say we are not only called by God, but we are being chosen by
my God. Amen? Iba po yung, sabi nga, balikan po natin, again, sabi ng Bible, many are called, but few are chosen. Marami po, ano? Pero hindi lahat po yun ang pinili. Sabi nga, sa ibang Tagalog, ay sa ibang Tagalog translation, hinirang. Ibig sabihin, binigyan ka ng, sabi ko kanina, specific na gagawin mo. Okay? Ganun po yan. Kaya mga kapatid, naniniwala po ako na tayo po lahat, ano po, na narito sa building na ito, no? Okay? Well, marahil, hindi ko nakikita ang inyong mga commitment sa inyo. Maraming iba ngayon lang nag-church, ano po? Okay? Hindi pa huli ang lahat na pwede niyong sabihin, Lord, here I am, willing to commit myself again before you. Hindi pa po huli lahat, mga kapatid. Ano po? Hindi pa. Ano po? Marami pang chances ang ibibigay ng Diyos para po sa atin. Amen? Yun po kabutihan lang po ng Panginoon. Okay? Now, sabi nga dito, ng Panginoon, nung siya ay nakikipag-fellowship doon sa mga tax collectors, sabi doon, many tax collectors. Hindi lang pala si Mateo, ano po? At sabi niya, mga makasalanan. At ano sabi ng ang mga mapagpaimbabaw ng mga taong ito, yung mga Pariseo, yung mga self-righteous people, no? Sabi nila, bakit ang inyong guro ay nakikisalamuha sa mga taong makasalanan? Anong sagot ng Panginoon Jesus? Di po ba? Si Lord ang sumagot doon. Sabi niya, hindi ako naparito para sa mga matutuwid or doon sa mga walang sakit. Naparito ako para doon sa mga nangangailangan ng kagalingan spiritually. So, tingnan po natin. In the first coming of our Lord Jesus Christ, ay yung kanyang pagparito, ano po, ay para po sa mga makasalanan, para po sa atin. Ano po? Now, in His second coming, ang mangyayari po, doon na siya sa mga righteous. Nakuha niyo po? So, dapat maging aware po tayo, no? Kung doon sa kanyang unang pagdating, kasama tayo doon na pinili niya na tayo mga makasalanan, binago niya, inayos ang buhay niya, I believe na sa kanyang muling pagbabalik, tayo kanyang makakasama. Nakuha niyo po? Okay? So, sa kanyang muling pagbabalik ay hindi na po niya pag-aaksayan ang mga makasalanan. Kasi, nabigyan na po sila ng pagkakataon na magsisi. No? Huli na po ang lahat pag dumating po ang second coming. Okay? Well, bakit tayo napunta sa second coming? Okay, so anyway, sabi nga dito na si Jesus, ang kanyang first ministry na siya po ay dumating dito sa mundo, sa lupa, ay para po sa mga makasalanan. Tani po. Speaking of makasalanan. Now, balikan po natin again, before tayo mag-close dito po. Sabi ng Panginoon, dahil sa kanilang kasalanan, ako ay narito. Now, sa time po natin ngayon, mga kapatid, nakikita ko po, the reason some of us, ano po, kasama po ako doon, no? Na sometimes naglulus po ang ating commitment, yung ating pag-obey sa Panginoon, yung ating sakripisyo sa Panginoon is because of kasalanan, of sin. Alin po? May kwento po about sa pusa at sa ibon. Nakakuha niyo na po ito? Encounter niyo na ito? Kay Manny Pacquiao. Minsan sabi ng ibon, ay ng pusa, parang gusto kong kumain ng ibon. Pero ang problema, si ibon may pakpak.
Hindi niya basta-bastang mahuli. Ngayon nakapag-isip si pusa, sabi niya, mayroon akong magandang gagawin. Kasi alam ko si ibon mahilig sa uod. Tama ba? Ang ginawa po ni pusa, isang araw, nag-ipon siya ng maraming uod. Pinuno niya yung malaking palanggana. At itinapat niya doon kay ibon kasi nasa taas sa puno. Sabi ni pusa, ibon, ito na yung mga uod na paborito mo. Buhay, no? Di ba? Buhay ang gusto nila. Sabi ni ibon, pusa, paano ako bababa dyan? Kakainin mo ako Sabi ni pusa, hindi kita kakainin. Magkakaroon tayo ng agreement, sabi niya. Kung gusto mong kumain ng uod, bababa ka dito, kukuha ka sa uod, pero gagawin ko, tatanggalan kita ng isang balahibo. Sabi ni ibon, wow, mukhang okay ang ating ating kasunduan. Sige, sabi niya, payag ako. Di, bumaba na si ibon, tumuka ng isang uod. Ginawa naman ni pusa, kumuha ng isang balahibo. Sabi ni ibon, ang sarap ng uod mo Balik siya ulit. Kuha na naman siya. Kuha rin ng isang balahibo, si pusa. Hanggang sa hindi na namalayan ni ibon, dahil napasarap na siya ng kain, naubos na pala yung kanyang balahibo. Wala nang pakpak doon, wala nang balahibo sa pakpak. Hindi na siya makalipad. Okay? Sabi ni pusa, ngayon na ang pagkakataon para kakainin kita. Mga kapatid, ano ang lesson na pwede natin makuha rito? Mga kapatid, ang kasalanan po, minsan, pag dumating sa atin, pautay-utay lang yan. Hello? Diba? Minsan hindi mo mamalayan Okay? Pero, kinalaunan, mapapansin mo, nalugmok ka na pala sa kasalanan. Hello? Ganun po yan, Okay? So mga kapatid, ang binibigyan lang po natin ng diin po dito ng Lord, na sometimes, because of sin that we have committed before Him, ito po yung naglalayo para mawala po yung ating commitment sa Panginoon. Yung ating pag-obey sa Kanya. Yung ating mga sacrifices, natatabunan po ng kasalanan. Mga kapatid, sabi nga dito, sa ating conclusion, tinan po natin ang 1 Peter chapter 2, sa verse 10. Sabi po doon, we have been chosen by God as His very own. And we have been called to represent Him to others. Ito po yung kahulugan po dito ng 1 Peter. Tingnan natin, basahin po natin ano po ang sinasabi po ng unang Pedro, chapter 2, verse 10. Sabi na, once you were not a people, but now you are the people of God. Once you had not received mercy, but now you have received mercy. Mga kapatid, ang gusto lang sabihin dito ni Apostol Pedro, na dating wala pa tayo sa Panginoon, tayo po ay hindi kinikilalang bayan ng Diyos. Pero nung tayo ay nasa Panginoon na, nung ating i-commit ang ating mga sarili kay Jesus,
bahagi na po tayo na sinasabi ng kasulatan that we are being part of the nation of God. Or yung bayan niya. Kanina po, napansin niyo po doon sa ating binasa kanina sa book of Deuteronomy. Sabi doon, kanyang pinili ang bansang Israel as his chosen nation. Mga kapatid, dito po sinasabi po ni Pedro na po, sa kanyang sulat na tayo po ay kabilang na sa bayan ng Diyos dahil kay Kristo. Amen? Isa na po tayo sa mga pinili na bayan ng Panginoon. Mga kapatid, sa oras pong ito, before tayo mag-pray, bago po natin muli i-commit sarili po natin sa Lord, bago po natin sabihin, Lord, oo nga, magiging tapat na ako sa inyo. Oo nga, Lord, minsan may mga sakripisyo na dapat kong gawin, gagawin ko na para sa iyo, Panginoon. Kapatid, kung yan ang prayer mo, matutuwa ang Lord sa atin sa oras na ito. Pwede ba tayong tumayo lahat? Yes, Lord God. Praise God. Pwede ba natin minsan pa awitan ng Lord doon po sa ating first worship song? Ano po? Nagsasabi doon na our God is our shield, our strength, our portion, our deliverer. Okay? Katay po natin ito na mayroong pagpapasalamat sa Panginoon. Mayroong pagbibigay ng papuri sa Kanya. Yes, Lord God. Hallelujah. Oh, we worship you, Father. Salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa iyong pangungusap sa amin sa oras pong ito. Maraming pong salamat, Ama. Hallelujah. Oh, we worship. We bless your name, Lord. Hallelujah, Jesus. My strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help. You are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help in time of need. Oh, my very present help in time of need. My very present help in time of need. Yes, O Lord. Hallelujah. Oh, worship you, Jesus. We worship you, Lord God. We worship you, Father. Yes, O Lord God. Oh, we worship you, Lord. Hallelujah. Bago po ako magkaroon ng pastoral prayer, kapatid, sa oras na ito, marahil narinig mo ang panawagan ng Panginoon sa iyong buhay. Kapatid, kung naisin mo na muli na magkaroon po ng pagtatalaga sa Panginoon, marahil nag-lose ang iyong commitment sa Kanya. Dati, ginagamit ka ng Panginoon. Dati, masaya ka na naglilingkod sa Lord.
Pero ang mga bagay na yan ay parang nawala ng ilang sandali. Ang gusto ko lang sabihin dito, kapatid, tutulungan kita sa isang panalangin at sasabihin mo, Lord, by this time, I want to commit myself before you, O God. Nais ko na maging masunurin na Panginoon sa iyo. And I'm much willing to sacrifice anything na makapagbigay lamang sa iyo, Panginoon, ng kalulatian sa pangalan mo. Kapatid, kung yan ang prayer mo sa oras na ito, narito ang Panginoon. Narito sa ating kalagitnaan sa oras na ito. Yan po ang kanyang hinahanap. Yan po ang kanyang inaantay sa iyo, kapatid. I want you to raise your hands. At sasamahan kita sa isang maikling panalangin. Pwede ba pakitaas ang kamay mo? Yes, salamat po sa mga kamay na yan. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Praise the Lord God. Sige po, tayo ay patuloy na lumapit sa Panginoon sa oras na ito. Father, sa oras pong ito, narito po nakataas ang mga kamay ng iyong mga anak, O Diyos. They are much willing to commit their lives before you, O God. They are much willing to follow you, Lord. No matter things happen in their lives, in our lives, Lord. And Lord, we are much willing to sacrifice anything para sa iyo, Panginoon. Para sa kapurihan mo, O Diyos. Narito po kayo, Panginoon, sa harapan mo, Panginoon, na nagsasabing, Lord, once again, itinatalaga po namin ang aming mga sarili sa iyo, Panginoong Jesus. Lord, we believe that you are already chosen us. Pinili mo na kayo, Panginoon. Lord, ang sabi mo sa iyong salita in Ephesians chapter 1 verse 4, sabi doon, before the foundation of this world, you are already chosen us. Pinili mo na kami, Panginoon. Kaya, O God, marami pong salamat na sa pagkakataon pong ito, kami po ay binigyan mo ng pagkakataon na muli po namin italaga ang aming mga sarili sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong biyaya, sa iyong pagtanggap sa amin, Panginoon. Salamat ng marami sa iyo, Panginoong Jesus. Hallelujah. Lord, I just continue praying. Bless your people, Lord God. Bless your church, Lord. Hallelujah. And Father, dalangin ko rin po, Panginoon, sa oras pong ito, sino ba nakapakinig ng mensahe pong ito? Lord, I pray, touch that people. Hipuin mo, Panginoon, taong yun. Unais po niya na italaga ang kanyang buhay sa iyo, Panginoon. Lord, hipuin mo siya, Panginoon. Pagkaloob mo, Panginoon, ang buhay na kasiyasiya, buhay na sagana, mula sa aming Panginoon Jesus. Panginoon, patawarin mo siya, tanggapin mo siya as your son and daughter, Lord God. Marami pong salamat, Ama. Salamat po, Diyos, sa iyong mensahe, sa iyong salita na iyong ipinarating sa amin sa oras pong ito. Marami po salamat, O Diyos. O, purihin ka, sabahin ka, O Diyos. Tinataas ka namin, Panginoon, sa lugar pong ito, Panginoon. Hallelujah. Marami po salamat, O God. Lord, once again, tinataas din po namin, O Diyos, ang aming bansa, Panginoon. Ang bansang Pilipinas, Ama. Patuloy mo, Amang, kalingain, O God, ang aming bansa. Pagpalain niyo, Panginoon, ang aming presidente. Sa katawan po ng Presidente Rodrigo Duterte, Lord God, bless his life.
Bless mo, Panginoon, ang kanyang sambahayan, Panginoon. And also, Lord, we pray sa lahat po namin mga government officials, Lord God. Bless them, Father. And Lord, I pray, even sa aming mga kapwa Pilipino, Panginoon, dalangin po namin, Ama. Bless mo, Panginoon. Ilayo sa anumang sakit, dala ng COVID-19 na ito. Father, in the name of Jesus, we proclaim victory upon victory in the name of Jesus. In the name of Jesus, we proclaim victory, Lord God. Maraming salamat po. Sa iyo lamang ang papuri, pagluwalhati sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise God. Po, tayo po'y makaupo. As we sing His praise, there is power here for a miracle. Set the captive free, make the broken whole. Come on, sing. God is awesome. He's so awesome. God is awesome in this place. Hallelujah. We do give Him praise. Let's go, come on. Here in this house of the great King, Yes, we worship the Lord. we come together now to worship Him. Yes, Jesus. This house is built on Christ's rock, cannot be shaken. Yes, no way. Cannot be shaken. God is awesome. God is awesome in this place. We believe in the Lord. Who sends His presence as we sing His praise. There is power here for a miracle. Set the captive free, make the broken whole. God is awesome. He's so awesome. God is awesome. God is awesome. He's so awesome. God is awesome. He's so awesome. God is awesome in this place. Yes, we will declare, church. All of you listening right now. Yes, God is so awesome in this place. Hallelujah. Where I belong, I'm a living stone. In this house I will grow. Yeah, we'll see the Lord. I found where I belong, I'm a living stone. In this house I will grow. Come on, sing it out. And I found where I belong, I'm a living stone. In this house I will grow. Once again. And I found where I belong, I'm a living stone. In this house I will grow. Yes, there is power in the name of Jesus. There is power here for a miracle. Set the captive free, make the broken whole. God is Come on, sing it to the awesome. Lord. He's so awesome. God is awesome. God is awesome. He's so awesome. God is awesome. God is awesome. He's so awesome. God is awesome. God is awesome. Yeah, He's so awesome. He's so awesome. God is awesome. God is awesome. He's so awesome. He's so awesome. Yes, so Lord. God is awesome. He's so awesome. God is awesome in this place. Yes, so Lord. We believe that you are awesome, God. Hallelujah. You are awesome. You are great, God. Hallelujah. Yes, we give you praise. We honor
Hallelujah. You are awesome, God. You are good, Jesus. We believe in you, Lord. We believe in your power. We believe in the power of the name of Jesus, who is our Savior. Yes, Lord. Hallelujah.